Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan sa Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kaniyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kaniyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso. Patuloy na lumaki sa Jesus. Umunlad ang kaniyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak, si Jesus, Maria at Jose. Ngayon din po ang huling linggo
para sa taong 2024. Ilang tulog na lamang at bagong taon na. At bago tayo magpalit ng taon, ay magandang pagnilayan po natin ang kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya po ang pinakamaliit na unit sa ating lipunan. Bagamat pinakamaliit, ito naman ang pinakamahalaga. Sa pamilya, unang sumisibol ang bawat mamamayan. Kaya naman po, ang pamilya din ang sinasabi nating pundasyon ng ating lipunan. Bakit po pundasyon? Dahil dito nagsisimula ang mga kwento ng ating buhay. Sa pamilya tayo pinatatatag, sa pamilya tayo dinadalisay, sa pamilya tayo unang nakadama ng pagmamahal at pag-aaruga. Si Jesus Nazareno po na ating Panginoon at Diyos ay bahagi din ng isang pamilya. Dito naranasan ni Jesus ang pagmamahal ni Maria at ni Jose. Bilang anak, siya ay naging masunurin din at mapagmahal gaya ng kaniyang magulang. Ang kaniyang mga magulang na sina Jose at Maria ay binusog siya ng kaukulang kalinga at pagmamahal. Tinuruan ng mabuting asal at pag-uugali. Tinuruan ng tamang disiplina at ng mabuting pakikipagkapwa-tao. Kaya nga narinig natin sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinabi dito, umunlad ang kaniyang karunungan at lalong kinalugdan si Jesus Nazareno ng Diyos at ng mga tao. Si San Jose po, binigyan ng kakaibang gawain bilang tagapag-alaga at tagapagtanggol ni Jesus at ni Maria. Kaya nga po, ang magandang katanungan, ano ang matututunan natin sa halimbawa at patotoo ni San Jose? Si San Jose ay isang taong matuwid at may banal na pagkatakot sa Diyos. Bilang haligi ng tahanan, siya ay walang pag-aalinlangan na sumunod sa kalooban ng Ama. Siya rin ay kusang naglingkod sa kaniyang pamilya na walang hinihintay na anumang kapalit. Ang sanggol na isinilang sa sabsaban ay ang ating Nuestro Padre. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya po si Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ni Jesus, maraming panalangin ang kaniyang sinagot at dininig. At alam ko, marami pa tayong mga panalangin na patuloy niyang dinidinig, pinakikinggan at ipagkakaloob. Amen po ba? Kaya nga maaring pumalakpak ng malakas ang mga kadiboto nating may hinihiling at alam natin sa ating puso na dinidinig tayo ng banal na mag-anak. Kaya nga ang lagi naming paalala, basta manalig lamang, sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Basta kumapit lamang, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nga sa mga sandaling ito, bago tayo magpalit ng taon, kung ikaw ay may kahilingan, kung nais mong gumaling sa iyong malubhang karamdaman, kung gusto mong pumasa sa board examination, kung gusto mong makalaya sa iba't ibang uri ng puot, galit, at mga hinanakit sa buhay,
Kung gusto mong makaahon sa mga utang at problema, itaas mo ang lahat sa banal na mag-anak. Bago mo pa ibulong at ihingi ang mga nais ng iyong puso, alam na yan lahat ng ating Panginoon. Kaya nga huwag tayong magdadalawang isip na manalangin at makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat iisang pamilya tayo. Kasama natin lagi ang mahal na ina at ang amang si San Jose sa bawat panalangin at bawat nating kahilingan. Naroroon ang ating mga makaama at makainang magulang sa langit. Si Jesus Nazareno, tunay nating kapamilya. Sa kaniyang pagkakatawang tao, ramdam niya ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Sa kaniyang pagkakatawang tao, nananatiling kasama natin ang Diyos sa bawat panahon at pagkakataon ng ating buhay. Ito ang ibig sabihin at ang diwa ng pamilya. Magkakasama, hindi nag-iiwanan, laging nagtutulungan. Damayan, dinadamayan tayo ng Diyos at ng banal na mag-anak sa bawat pagsubok ng ating buhay. Si Jesus Nazareno, laging naririyan sa atin. Nang simulan ang taong 2024 hanggang sa pagtatapos ng ating taon, hindi tayo iniwan ni Jesus Nazareno. Siya ang kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin. Siya ang ating kaibigan. Siya ang ating kapatid. Siya ang ating karamay. Siya ang bukod tangi nating Diyos at tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.